Alright, good morning. Okay, ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil natrangkaso tayo. Anyway, during that time, ay minomonitor natin ang kampanya ni Isko Moreno. At kailangan i-update ko naman kayo. So, pero bago tayo magsimula ay kasi nagbasa tayo ng mga comment ng mga input eh. At parang bitin pa sila do sa yung last week yung tungkol do sa certified jukebox vlogger. I'm talking about Kibatang to. Ituloy lang natin konting oras lang. Kasi I realized during campaign do sa pagka-presidente ni Isko Moreno, do sa mga tao matagal ng nangangampanya kay Isko Moreno na katulad ko at nagsisimula pa tong si Batang Toits, ay ito ay very fortunate na tinulungan ni Isko Moreno. In fact, yung asawa pa, si Daini, siya pa yung ginagamit niyang endorsement na mag-subscribe kayo dito kay Batang Toits. And then, itong mga netizen, yung mga talagang matagal na diehard na Isko supporter, alam nila ang istorya nito si Batang Toits na ito tinulungan pa tungkol doon sa kanyang drama, sa kanyang motorsiklo. Tinulungan siya ni Isko Moreno. Ngayon ay nagtataka ang mga Iskonian, bakit ito ay bakit niya sinisiraan si Isko Moreno? Kumbaga yung pinakain mo na ay kinakagat ka pa. Okay, parang aso nga, parang aso. So, kaya ang mga netizen niya tawag siya na jukebox vlogger. Okay? So, anyway, pag-usapan natin 'yan dahil napakasagwa nga naman sa isang vlogger na matalas ang dila, very entitled na parang na lagi yung kanyang he's in the right manner kung magsasalita, and then ang ugali pala ay wala palang utang na loob. Okay? Hindi ho masama yung maging, para sa akin sukatan yung sa isang tao yung may utang na loob. Kahit ang dami ko nakilalang iba't ibang lahi dito sa Amerika. At i-sign pa rin yun ng isang mabuti kang tao kung ikay tumatanaw ng utang na loob. Na yung hindi naman yung katulad tatanaw ka ng utang na loob pero mali na ang isang tao ay dahil sa may utang na loob ka ay sasamahan mo yung kanyang kasamaan. Hindi yun ang ibig sabihin. Kasi iba yung kaso ni Batang Toits eh. Ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Kasi wala namang ginawang masama sa kanya si Isko eh. Bagkus nga tinulungan pa siya ng tinulungan. Pero eto ngayon ay ang mga ginagawa niya ay talagang parang anong word na ayoko magsalita na masyadong baka masakit yung ang masabi ko pang pananalita sa kanya eh. Oh, okay, anyway, in fairness, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon para maunawaan niyo si Batang Toits kung sino siya. Okay? So, let's put this way. Let's say ako ay merong isang kumpanya na maliit na kumpanya at maliit lang magpasoldo. Ngayon, kung mag-hire ako ng tao, mag-hire siyempre ako, yung may advantage naman yung kumpanya. Hire ako ng bata-batang tao para yung may energy. However, dito naman sa parte ng isang ng empleyado, bata ako, kung magkikita ako ng mga mas benefits at mas mag-i-improve ako, ay bakit hindi ako lilipat doon sa ibang kumpanya? Okay, pero yung ganoon, okay? So, ngayon, kung nagkita siya, halimbawa yung empleyado, nagkita siya ng magandang kumpanya, ang kagandahang ugali dapat doon sa empleyado, Sir, ako salamat po sa inyong mga oportunidad na ibinigay niyo sa akin at ako makipaghiwalay sa inyo na maayos dahil ay meron po magandang offer sa akin. So, ang gagawin ko, karapatan mo yun dahil dahil bata ka, go for it and mga happy for you. Yun naman ang dapat na magandang gesture ng isang mabuting employer. Okay? At yun dapat na gawin ng mabuting empleyado. So, ang kaso ni Batang Toits ay ang daming ibinigay sa kanya pero sinisiraan pa siya. Sinisiraan niya sa Isko Moreno, maglalagay siya ng mga post na lumabas na ang baho ni Isko Moreno. Inilabas ng lako niya ang baho ni Isko Moreno. Pero siya ang nag-host doon. Siya
magpo-post noon. Di ba? Siya maglalagay ng mga ganong narrative na talaga full-time siya na I don't care kung siya full-time na lako niya, right niya yun. Pero yung ikaw kasali sa paninira kay Isko Moreno, na yun naman taong yun, kaya ka naging batang toits, ay doon ka nagsimula. Oo, dahil pag nakita mo na mature ni batang toits, balikan niyo yung mga unang vlog niya, makita ba mo ka, yung naglalangis-langis siya, dugyot siya, ay tinulungan, ngayon pogi na siya. Hindi, marami nang siyempre, tinulungan siya talaga dito ni Isko Moreno. Alright, I think I made my point na kumakalat talaga ang pera ni Mayor Hani Lacuna. Okay? So, sa kaso itong maganda example itong kay Batang Toits Pero itong si Batang Toits ay iba yung mga tao na talagang na oppressed dahil talaga dala ng kahirapan. Ang kaso ni Batang Toits ay talo pa dito ang magnanakaw. Kasi yung magnanakaw walang utang na loob Ito talaga pinakain mo na. O para kang alagang may alagang aso na inalagaan mo. Tapos kinagat ka pa. Galising aso. Yun ang Batang Toits. Okay? Okay, however, kaya naman natin 'to napag-usapan, we're talking about ang subject natin, kumakala talaga ang pera ng Hani Lacuna. Yun ang maganda, yun ang isang example. Okay? So how much more itong mga vulnerable na tao? At si Pilosopong Mamay ay laging may precaution na mag-ingat po tayo dahil palakasin po natin ang ating kampanya na huwag sanang ibenta ng mga tao ang kanilang boto. Yun ang yun talaga ang ating intention dito, okay? Anyway, ang nakakainis dito, pag nakikita natin si Batang Toits, kinikriticize yung mga kurap, di ba? Okay naman yung gano'n, kinikriticize yung mga kurap. Kaya lang, yung kanya pinopromote niya ang sarili niya na siya may paninindigan, ay parang parang very annoying dahil sa pangyayaring ito. Okay? At nga pala, I across this na itong si Ted Filon ay nagbalita na si Hani Lacuna daw ay talagang incompetent dahil napakadumi, napakabaho daw ng Maynila. Okay? So, ayun kung ang inaasikaso ni Hani Lacuna ay yung pamimigay ng mga pera, ganyan, pang-aagaw ng mga vlogger, ay hindi ko alam kung anong mentalidad ng mga tao, kung iboboto pa siya. Pero like what I said, ang mga tao ay pagdating sa pera ay talagang napapa-compromise. Okay? So again, nagpapaalala po tayo. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo sa pagmamonitor ng kampanya ni Isko Moreno at napakaganda naman ng kampanya ni Isko Moreno, napakainit. So talagang sa survey, ang prediction talaga ay ang nakakarami. Kaya mahirap kalaban yung nakakarami. Ay panalo talaga si Isko Moreno. However, ang vulnerable dito, ang medyo delikado dito, yung mga kasama ni Isko Moreno dahil kumakalat ang pera So may mako-compromise lagi dyan sa mga kasama ni Isko Moreno. Pero mahalaga sa atin talaga ay si Isko Moreno muna. Kung pwede, lahat sana na ni-endorse ni Isko Moreno ay manalo lahat. Pero, yun nga, at kung gusto nyo mangyari yun, ay talagang tumulong kayo sa natutukan itong mga vulnerable na tao na hindi dapat masilaw sa pera. So, yun. Okay? So, tumatama naman yung ating mga pinag-usapan sa ating subject, okay? Na talaga kumakalat ang pera ni Mayor Hani Lacuna at ang grupo niya. Okay? Alright. So, Taxpayer for man now, yun. At kagalila talaga sa sakit Kaya pasensya na kayo sa boses natin. One week ako hindi nakapag-vlog. So, okay. I'll see you with my next vlog. Alright. God first. Peace out.